Sa katatapos lang na PVL Reinforced at Invitational Conference, tila napakarami ng naganap sa volleyball scene na ikinatuwa ng mga fans. Lalo na ang katatapos lang na invitational na nagbigay karangalan sa Creamline bilang kauna-unahang nag-Grand Slam sa Philippine Volleyball. Pero gayon pa man, di pa rin maiiwasan na mayroon pa ring mga ganap sa volleyball na di natin malilimutan. Una, ang napaka-kontrobersyal na pagkatalo ng PLDT high-speed hitter sa PVL Reinforced Semis. Dahilan upang maunsyami ang pagpasok nila sa finals. Isa na ata ito sa maituturing na napakasakit na pagkatalo sa mundo ng volleyball. Marami ang nagulat at nalito sa naturang desisyon dahil sa FIVB rules at pinanindigan ito ng PVL Committee at ng PVL Commissioner na si Sherwin Malonzo. At marami rin sa mga manlalaro ang umalma at nasa PLDT ang simpatya. Lalo na ang commentator na si Nel Flores na tila nagbigay ng komento sa kanyang ex-account at sa katatapos lang na invitational finals na binigyan naman ng kahulugan ng mga fans. Ganito dapat yung championship matches and they showed everybody. Ganito dapat yung championship matches and they showed everybody. Ganito dapat yung championship matches and they showed everybody. Pangalawa, tila nagbabadya ng leave of absence muna ang kupo ng PLDT dahil sa masakit na karanasan sa Reinforced Conference. Para sa kupunan, kailangan muna nilang maghilom at magpahinga dahil bukod sa sakit na naranasan, marami rin sa kanila ang nagka-injured. At bukod pa ron, ay ibinasura din ng PVL Committee ang kanilang protesta patungkol sa nangyari na mas lalo nilang ikinalugmok. Pangatlo, hindi humupa ang tensyon ng mga fans patungkol sa issue at ang kupo ng Akari ang pinagbuntungan ng kanilang galit at pagkadismaya. Lalo na ang manlalarong si Ezra Madrigal na dahilan ng lahat daw ng issue dahil sa kanyang nagawang net touch violation na hindi ito umamin. Pero ipinaliwanag naman ito ng kapitana ng PLDT na si Kath Arado na naiintindihan nito si Madrigal at lalo na't crucial ang laban. Kaya nga may challenge pero ang desisyong iyon ay nakabatay na sa committee na hindi nila sinang-ayunan. Kaya sa Reinforced Conference Finals, pinutakti ng buang kupunan at si Madrigal ng mga fans at pinagbantaan rin ang mga manlalaro at mga coaches. Kaya naglabas na ng statement ang Akari bago pa man nagsimula ang laro. Habang hindi naman sinang-ayunan ng kanilang kapitana na si Michelle Cobb ang naturang komento ng fans na gusto silang magka-injury lahat dahil lamang sa di nila gusto ang resulta ng naturang laro. Talagang inulan ng batikos ang Akari Power Chargers. Pang-apat, ang makasaysayang pagkamit ng Grand Slam champion ng Creamline Cool Smushers. Isa ito sa mga inaasam-asam na pangarap ng Creamline noon pa man. Talagang history in the making para sa Philippine Volleyball ang makamit ang ganitong dominasyon sa volleyball sa Pinas. Oras na kaya ito upang sumali na ang Creamline sa mga international league? Ano sa tingin niyo? Panglima, ang 3 beses na sunod-sunod nakakamit ng bronze medal ang Philippine Women's National Team sa loob ng 1 taon. At yon ay sa AVC Cup, sa CV League Leg 1 at Leg 2. Sa 2024 AVC Challenge Cup, nakuha nila ang kanilang unang podium finish sa torneo at nanalo ng bronze medal na ginanap sa Pilipinas. At sa 2024 Southeast Asian Volleyball League o CV League, nakuha rin nila ang bronze medal sa unang leg ng CV League na ginanap sa Vietnam. At nakuha nila ulit ito nang matalo nila ulit ang Indonesia sa leg 2 na ginanap naman sa Thailand. Ang mga tagumpay na ito ay isang malaking hakbang pataas para sa kupunan, lalo na matapos ang matagal na pagkawala ng medalya sa SEA Games. At bukod sa 5 ito, mayroon pa bang mga ibang di mo malilimutan? Ibahagi mo naman sa comment section at nang malaman din namin. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Walang tatawa. Ay. Saan mo ng dolphin? Kaninong dolphin tayo? Diyan, nalulunod na ako sa tubig. Hindi ka mamanginom.
Ginabi na lang talaga. Lakad pa din. Bakit ka dyan nakahawak? Pag ikaw, hinandali mo! Sinasay-say ka na niya. Sir, di ka na makakalapit dyan. Next year? No! Oh, you have to convince me a bit harder than that. So pretty. But thank you so Congrats. much.